Dalawa yung gagamitin natin dito. Alt plus 7. Then itong function na char. Press and hold Alt. Then number 7 sa ating numeric keypad. At meron na tayong bullet point. So gamitin naman natin yung function na char. Yung 149, yun yung code ng bullet points. Then ampersand. Then itong A3, ito yung cell data na lalagyan natin ng bullet point. Enter. Then copy lang natin yung formula. And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorial. Paano naman daw mag-add ng Mr. or Miss base sa gender? Kagaya nito, Mr. Diet. Ma-achieve natin yan by using a combination of concatenate function or yung ampersand operator kasama yung if function dito sa Excel. So ang gagamitin nating formula, if function. If dito is equals male, ibig sabihin, Mr. yung i-add natin. Then yung ampersand, yung A2, ito yung pangalan. Otherwise, Miss ang ilalagay niya kapag hindi male. So enter. So Mr. Diet. So copy lang natin yung formula. And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorial. Select lang natin yung cell na gusto nating lagyan. Then right click lang tayo. Then format cells. Then dito sa category, under number, click lang natin yung custom. Then dito sa type, lagyan lang natin ng 000. So ang ibig sabihin niyan, 3 digit. Kapag nag-type ka ng 1, ang lalabas diyan 001. Copy natin. O, di ba? So kung gusto mo naman 4 digit 'yan, dagdagan mo yung 0. So 3 0 yung lalabas doon sa unahan. Kapag 1 digit lang yung tinype mo. Pero kapag 2 digit na siya, 2 0 yung lalabas. Yon, napakadali. Mahirap lang kapag hindi mo alam, kaya keep on learning. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. Using Excel add-ins. So insert, then my adds in, QR for office. So Instagram yung ilalagay natin. Punta tayo sa Instagram ko, i-copy natin yung URL address, copy. Or pwede mo rin naman siyang i-type. So instagram.com bct.image3. So ito na yung QR code niya. So meron ditong preview. So, pwede mo siyang palakihin. Palitan ng kulay. So, yung background, pwede din. So insert natin. So resize lang natin yan. Okay? Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. So ang gagamitin natin ngayon dito yung ampersand symbol. So equals, quotation mark, then plus 63, quotation mark, ampersand symbol, then yung cell na then B18, enter. Yun, at meron na siyang plus 63. So copy lang din natin. Kung gusto mo rin lagyan ng space between the plus 63, yung ating in-insert na number sa unahan at saka dun sa original number na 961. So punta tayo sa function. So, lagyan din natin ng space itong in-insert nating plus 63 sa quotation mark. Space. Ayun, at nagkaroon na siya ng space. Kung yun ang trip nyo, copy. How to add a specific character or text. Concatenate equals, concatenate, open parentheses, quotation mark, then yung text na gusto nating ilagay. Hardware, quotation mark, comma, then yung cell, V2. Ito yung formula natin. Enter. So yan. Then copy natin. How to add header and footer sa Excel. Punta lang tayo dito sa Insert tab, then Text Group, Header and Footer. Automatic magsuswitch yung worksheet nyo sa Page Layout View. Ngayon, pwede na tayo mag-type ng text dito or mag-insert ng picture. So by default, itong gitnang box ang nakaselect.
Yung tools, makikita natin dito yung header. Pwede nating lagyan ng page. Sa footer, ganun din. Pwede tayo mag-insert ng page number, number of pages, current date, current time. And dito sa option side na to, kapag gusto mo ay iba yung ilalagay mong header sa first page, lagyan mo lang yan ng check. Or magkaiba yung header ng add and event pages, check mo lang tong box na to. Diet. So, select lang natin ang text. Kung gusto mong baguhin yung type font niya, yung size, yung kulay. So, gawin natin blue. Malakihin natin. Gawin natin 14. Bold. Lagyan natin ng logo dito sa left side. So, click lang natin yan. Then, picture. Tapos, locate natin kung nasaan yung file natin. May lumabas na siyang command. Ando na yung picture natin. Tapos, dito sa right side, keep on learning. So kapag tapos na, click lang tayo anywhere dito sa worksheet to leave the header area. Kapag gusto nyo namang mag-exit, paano daw maglagay ng 0 sa unahan ng number sa Excel? So napaka-basic lang din ito. Alam naman nating lahat ang basic ang dapat minamaster natin. So itong ID number, gusto ko ito, lalagyan ko ng 2 0 sa unahan. Select natin ang cells. Then right click sa mouse, format cells. Then dapat naka-custom tayo. Encode natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ito yung example niya sa taas. Ganito yung magiging format. Then hit OK. Yan, meron na siyang 0 sa unahan. Type tayo dito. 125. 60. 150. Paano naman kung gusto mong bawasan ng 0? Gagawin mo lang 4 digit. So, select mo ulit. Right click. Format cells. Then custom. Bawasan natin ng 0. And that's it. Yung another way, kung ayaw mong gamitin ang right click, pupunta ka dito sa format cells sa may katabi ng auto sum. Then click mo lang yan. Format cells. Then custom. Diyan ka mag-encode ng 0. So ganun lang. Follow and subscribe for more. So meron po akong YouTube channel. Nandiyan lang po nakalink sa aking Facebook page. Subscribe nyo na lang. Mas mahahaba pong video ang ini-upload ko doon. Meron din po ako doon mga tutorial. Yung mga marunong dyan sa Excel at kung meron kayong mga additional tips, drop nyo lang sa comment section para mabasa naman ng ating mga audience at magkaroon sila ng dagdag kaalaman.